Eto na nga, no? Eto na nga. Yung warship ng Philippine Navy ang gagamitin, mga tol, sa ating resupply mission sa Ayungin Shoal. No? Well, may question mark pa naman doon, no? Hindi pa naman natin sigurado. Pero ano ba ang malaking tulong nito, mga tol? Hindi na katulad nung PCG dati. Syempre PCG yun. Eto pang digma, pang gera yung barkong gagamitin para sa resupply mission. Baka sakasakali, magdalawang isip yan yung mga nambubulas na bansa sa atin, mga tol, no? Well, eto ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video, mga kapatid. Commentary na din mula rito sa channel ni Maharlika TV. Yan kung nakikita ninyo, mga tol. Siyempre, hinihikayat kita, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa kanya. At kung subscriber ka na niya, mga tol, dahil konting kembot na lang si Maharlika TV ay magwa 1 million na siya, no? 1 million subs. Uy, congrats! At kung subscriber ka na niya, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe din dito sa ating YouTube channel, mga tol. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Lakas. Ayan, yung intro lang naman ni Maharlika yung malakas eh. Malakas ang volume. Armadong mga barko ng Philippine Navy pinag-aaralan na ng militar na siyang kanilang gagamitin sa mga gagawing resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Abangan, kapatid, ang kompletong mga detalye, kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Kung ako tatanungin, no, okay na okay sa akin yon, mga tol, kung pinag-iisipan yan ng ating AFP o ng ating gobyerno, mga tol, yung mga armadong barko, mga tol, yun yung magdadala ng supply mission para talagang ipapakita kasi ng Pilipinas na seryoso tayo at talagang ipinapakita natin sa kanila na wala kayong pakialam dahil amin tong lugar na to, amin tong teritoryon to. Subukan nyo, no? Parang ganon, mga kapatid, no? Tuloy natin. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Nasa listahan na umano ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas na gagamitin ang mga barkong pandigma ng Philippine Navy para sa mga susunod na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Gawa sa kahoy at walang armas ang bangka na ito na siyang ginagamit ng Philippine Coast Guard tuwing magsasagawa sila ng resupply mission sa Ayungin Shoal. At maliban dyan, di hamak na maliit ang mga bangkang ito kung ikukumpara sa mga barko ng China. Kaya dahil dyan at sa mga sunod-sunod na agresibong mga aksyon ng mga Chino, pinag-iisipan na ng AFP na gumamit ng grease ships o yung mga armadong barko ng Philippine Navy. Kasi tignan mo naman yung itsura ng bangkang ginagamit natin, 'di ba? Kahoy, napakaliit, 'di ba? Tapos yung kulay niya ganun. Parang mga pirata pa sa karagatan eh, 'di ba? So dapat talaga magdadala tayo supply mission o resupply mission, dapat meron tayong tawag dito, ipinapakitang kakayanan naman natin para hindi tayo masyadong minamaliit. Kasi yung bangkang pinakita kanina, yun yung bangkang binomba ng water cannon. Biruin mo, napakaliit na bangkang nun, ang lalaki ng Chinese Coast Guard o China Coast Guard. Talagang mapipigilan nila, madali nilang pigilan yung mga supply mission na ginagawa natin o resupply. Ayon kay General Romeo Bronner Jr., pwede itong gawin ng militar at isa ito sa kanilang napiling paraan. Ngunit sa ngayon ay nananatiling ang maliit na bangka pa rin ng PCG ang kanilang ginagamit. Pwede natin gawin yon. That's one of the options. Pwede naman pala. Sa ngayon, hindi muna natin ginagawa. Bakit? Para lang hindi tumaas yung tension dun sa South China Sea. Yun ang pinoproblema ng Pilipinas kasi, no? Tumaas ang tension. 'Di ba? Oo, tama naman talaga para maiwasan natin ang pagtaas ng tension. Pero hanggang kailan? 'Di ba? Ginaganyan na nga tayo eh. 'Di ba? Kahit nga etong bangkang pinapadala natin, bumababa tension, 'di ba? Hindi rin naman. 'Di ba? Inaano pa nga tayo, pinipigilan pa nga tayo, mas lalo tayong binubuli eh, 'di ba? Etong bangkang maliit na 'to, no? Baka bumaba ang tension siguro kung magpapadala tayo doon ng mga gray ship talaga. Baka bumaba pa tension kasi hindi na tayo mabubulas. Diba? Mayroon Dapat yun ang namang barko mindset ng Philippine Navy na nakaalalay sa tuwing magsasagawa ng resupply mission ng PCG. Yun nga lang, nasa malayo ito upang maiwasan ang mga koalisyon at posibleng pagtaas pa ng tensyon. Iniiwasan kasi natin yung nangyari dun sa Bajo de Masinloc or yung Scarborough Shoal nung una, no? Na Navy ship yung dinala natin doon para mag-accost, no? Humuli dun sa mga Chinese illegal fishers
At ang nangyari is that tinapatan tayo ng gray ship. At medyo delikado yung nangyari, nagkaroon ng standoff. Naniniwala naman ang ilang mga Yun lang. No, so tayo na lang ang mag-a-adjust, tayo na lang ang aatras. No, kasi pag ginawa daw natin 'yon, katulad daw nung nangyari doon sa Baho Masinloc o sa Scarborough, nagpadala tayo ng gray ship doon, tinapatan din tayo ng gray ship. So para hindi na maulit 'yon mga tol, ang gusto ng militar o iniisip ng militar, wag na lang muna, yung maliit na bangka na lang muna. Sige, bomba-bombahin nyo na lang, harang-harangin nyo na lang, at least hindi tayo mag-stand off mga ganon. So hanggang kailan? No, yan lang lagi nating tanong, hanggang kailan? Kasi hanggang siguro magsitandaan na lang talaga tayo, no? Ganon na lang at ganon ang mangyayari. Tutuloy natin. eksperto kagaya ni Prof. De Castro na ito na ang tamang oras na gamitin ng Pilipinas ang mga barko ng Navy dahil posibleng mas titindi pa ang gagawing panghaharas ng China kung makikita nilang ang mga maliliit pa rin na bangka ang ating ginagamit. Hindi anya magkakaroon ng pagkabahala ang mga Chino sa maliliit na bangka. Ngunit kung gagamit tayo ng grease ships na ipapakita natin na tumatayo tayo at tumututol laban sa kanilang panghihimasok sa ating mga teritoryo. They found a loophole because the vessels that are carrying the supplies are chartered. They're still commercial. But once it is a gray ship, there's no more gray zone. It's really time that we have to show literally the flag. Tama. Para sa akin, no, kasi ipinapakita lang natin sa kanila na sobrang takot talaga tayo. Yun ang totoo mga tol, no, na ipanalo natin yan pero wala tayong mga pwede bang banggitin yun? Wala tayong tapang, wala tayong pangil para ipakita natin sa kanila na teka, eto tumitindig kami sa sarili naming mga kakayanan. Pinapakita namin sa inyo na amin to, no? Kaya eto dala-dala namin gray ship. Kasi pagpapakita mo sa kanila yun ng talagang tutol ka sa ginagawa nila. Pero pag takot yung mga takot yung Pilipinas, takot yung mga Pilipino. Yung nangyari dun sa Baho Masinloc dati o nangyari sa Scarborough. Diba tinapatan natin sila ng gray ship din. O tingnan nyo, hindi na nila uulitin yan. No? Naninindak lang sila, nasindak naman din sila sa atin. Ganun na yun nasa isip nila mga tol eh. Diba? Wala tayong wala tayong pinapakitang kakayanan sa kanila eh. Hindi naman magsisimula ng gulo yan China eh. Takot din naman yan sa US eh. Diba? Because China might have construed this as a sort of hesitation or weakness on our part. Yeah. So they're really pushing us. Tama. So probably it's time that we make the pushback. Tulad naman kina Senator Subiri at Senator De La Rosa. Agree ako doon sa sinasabi nung nagsalita kanina. Comment kayo sa baba kung ano sa tingin ninyo. Ganun na lang ba? Puro maliliit na barko na lang yung hindi nga barko bangka na lang ba? Kasi natatakot tayo na baka tumaas ang tensyon, di ba? Yun, papaapi na lang tayo lagi ng papaapi, di ba? Rosa. Dagdag pondo rin ang hiling ni Senadora Ressa Hontiveros sa PCG para sa kanilang intelligence upang mas mabantayan umano ang ating mga karagatan. The PCG actually is facing a clear and present danger. Ang organisasyon tulad ng PCG ang dapat binibigyan ng mga confidential at intelligence funds. Hindi yung mga ahensyang sibilyan na wala namang kinakaharap na pagbabanta at panganib. Walang duda mga kapatid na isang magandang paraan ang paggamit ng mga barko ng ating Philippine Navy sa tuwing gagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Maliban kasi sa mas malalaki ito kumpara sa mga barko ng PCG, mayroon din itong mga armas na handang gamitin kung kinakailangan. Ang malaking problema lang dito ay yung sinasabi ni General Bronner na maaring mas titindi ang tensyon na mangyayari. Noong April 8, 2012, minsan ang nagkaroon ng standoff ang barko ng Philippine Navy at ang dalawang barko ng China Marine Surveillance sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Nagsimula ang matinding komprontasyon ng mga barko ng Pilipinas at China nang makita ng isang surveillance plane ng Philippine Navy ang 8 Chinese fishing vessel na nakaangkla sa mismong bahura. Upang suriin ang paligid ng Scarborough Shoal, agad ipinadala ng Philippine Navy ang kanilang barkong pandigma, ang BRP Gregorio del Pilar sa mismong araw kung kailan nakita ang mga barko ng mga mangingisdang Chino, kung saan nakumpirma nito ang presensya ng naturang mga barko na nakaangkla nga sa mismong Scarborough Shoal. Huli rin sa akto ng Philippine Navy ang mga mangingisdang Chino na walang pakundangang iligal na kumukuha sa mismong bahura ng mga corals, giant clams at buhay na mga pating. Nagtangka ang Philippine Navy na arestuhin ang mga mangingisda, ngunit bigla na lang hinarang ng China ang kanilang dalawang malalaking barkong pandigma na noon ay nasa paligid lang din ng nasabing bahura.
Doon na nagkaroon ng matinding paghaharap ang dalawang barkong pandigma ng China at ang BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy na muntikan ng mauwi sa napakamapanganib na sagupaan. Namagitan ng Amerika sa insidente at napagkasunduan ng Pilipinas at China na mag-withdraw sa lugar, ngunit hindi tumupad sa napag-usapan ng China. Sa halip, pinadalhan pa nila ang Scarborough ng mas marami pang warship. Wala, hindi nakakabilib pag ganun. Hindi nakakabilib. No, akala mo, eto na kami, parating na, bilang urong. Diba? Hindi nakakabilib pag ganun. No, nakikita natin talaga yung kahinaan natin. Nakikita talaga natin na pang-display lang to. Pang-display lang to pero hindi natin to gagamitin kasi hindi natin kaya. Para saan pa pinadala yun? Pagpadala ka ng barkong pandigma pero hindi yan makikidigma, hindi natin kaya. Pang-display lang yan. My goodness. Sa insidenteng yon, tumindi talaga ang tensyon ng Pilipinas at China. Hindi natin gusto makipaggera mga tol. Linawin lang natin, just to be clear. No, don't get me wrong. Hindi natin gusto makipaggera. Pero syempre, may kasabihan nga huwag mong itututok o di mo kayang iputok. Diba? Huwag mo na nang ipapakita, huwag mo nang ilalabas. Pan-display lang pala yan eh. Parang ganon mga tol. Meron tayong batas, meron tayong isinusulong at meron tayong sinasabing atin yan. So panindigan naman natin yun, di ba? Pag sinabi nating atin yan, lumalabag kayo, di ba? Panindigan na lang natin. Andiyan napasubo na tayo panindigan na lang natin, ipakita na lang natin sa iba na hindi tayo basta paaapi. Hindi tayo basta-basta susuko na lang na porket mas malaki sila alam na dapat sa umpisa pa lang iniisip na natin yun, malaki sila. Marami sila Pero hindi, nagpakita na tayo, nagpadala na nga ng gray ship biglang auurong, di ba? Hindi naman din naaresto yung mga illegal na nangunguha ng giant clam, di ba? Hindi naman naaresto yung mga nangunguha ng mga shark doon, mga nangingisda, mga illegal na nangingisda. Para saan pa nagpadala ka doon? Urong din pala, di ba? So kung ganoon mga tol, wag na lang talaga, di ba? Para saan pa 'yun? Reklamo tayo ng reklamo na na binubulas tayo, di ba? Agasumbong lang ang nagagawa natin, wala naman tayong kakayanan, wala naman tayong pangil na maipakita. Meron tayong mga gray ship pero huwag mo nang gamitin, baka maulit yung nangyari doon sa Scarborough dati. Naroong pinasok pa ng mga hackers ng China ang website ng University of the Philippines noong April 20, 2012. Nag-iwan ng mensahe sa website ng UP ang mga Chinese hackers. Mga mensaheng nagsasabi na "We come from China. Huangyan Island is ours." Ang sinasabi nilang Huangyan Island, kapatid, ito yung Scarborough Shoal. Sa pagpasok ng China sa website ng UP, hindi naman nagpatinag ang Pilipinas at hinak din ng anonymous ang website ng China University Media Union. Isang mensahe rin ang iniwan ng mga Filipino hackers na nagsasabing Chinese government is clearly retarded. Scarborough Shoal is ours. Maliban dyan, meron din tayong mga hacker. Ano akala nyo, ha? Inatake rin ng mga hacker ng Pilipinas ang Chinese government website at nag-iwan naman ng mensaheng "You got by the Philippines. Spratly Island is ours." Ang insidenteng naganap sa pagitan ng isang barkong pandigma ng Philippine Navy at ng dalawang warship ng China sa Scarborough Shoal ang siyang iniiwasan ng Pilipinas na mangyari ulit. Alam natin kapatid na ilang piraso lang ang ating mga barko kung ikukumpara sa daan-daang barkong pandigma ng mga Chino. Kaya nga no? Yun na nga yun ang nangyari dati. Nagkamali tayo sa pagpapadala nun. No, yun na paidala natin, hindi pala natin kaya So from that point mga tol, naisip na-realize na ng China, wala atong wala pala tong Pilipinas Magpapadala ng ganyan, wala rin naman pala O di mas lalo tayong binubulas ngayon. Yun, malamang isa yun sa mga naging rason. Naaalala ninyo yung nangyari doon sa Scarborough? Nagpadala sila ng gray ship nila. Di ba? Urong din. Ngayon, hindi na nila uulitin yan. Ngayon, malamang yun ang nasa isip nitong mga to. Di ba? Oo, mas marami sila. Marami sila mga kapatid. Totoo naman talaga yun, marami sila. Pero para saan pa yung pinaglalaban natin, di ba? Ang China ang mayroong pinakamaraming bilang ng barkong pandigma sa buong mundo, kaya hindi problema sa kanila ang magpadala ng maraming mga barko sa mga kiniklaim nitong teritoryo. Gayunpaman, bagamat iilan lang ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, nauobliga na rin tayong tapatan ang mga Chino sa kadahilan ng palagi na lang tayong ginagawa ng agresibong aksyon ng mga ito.
Para sa ating magigiting na kasundaluhan, hindi hadlang ang pagkakaroon ng kakapiranggot na barko upang panindigan ang ating karapatan at ipaglaban ang ating soberanya. Di naman Bali pala papalag hadlang. talaga ang China kung barko ng Philippine Navy ang gagamitin sa mga resupply mission. Pero hindi naman siguro tama na palagi na lang tayong magpapaapi sa sarili nating teritoryo. Tama ka doon. Maharlika TV, napakalaki ng punto mo. Tamang-tama ka doon. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Sindangan, MRRV 4407. In accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine Exclusive Economic Zone. Your actions will affect Philippines-China relations and will be reported to concerned authorities. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. Okay, sige. Pwede kayo mag-comment mga kapatid na kung ano ang inyong opinion mga tol. Pero ito naman yung sa akin. Diba? Bumibili tayo ng mga barko pero wag nating gagamitin. Parang ganun kasi yung lumalabas. Gamitin na lang natin talaga kapag nandiyan na yung digmaan. Diba? So meron tayong mga gray ship na hindi natin maipronta o hindi natin maipakita sa kanila na tinitindigan namin na hindi nyo kami pwedeng bulihin. Oo, malaki kayo. Pero nakikita yan ng international court mga kapatid. Nakikita yan ng international community na ang Pilipinas kahit papano nagpipilit, ipinagpipilitan natin yung ating karapatan na patuloy na binabaliwala at winawalang respeto nitong bansang to mga tol. Meron tayong pinanghahawakang batas at meron tayong pinanghahawakang kumbaga parang titulo award na na-award sa atin yan 2016 nung arbitral ruling, 'di ba? Court of Arbitral Ruling mga kapatid, 'di ba? So iniiwasan ng Pilipinas, tayo na umiiwas ngayon kasi nga hindi natin kaya. Pinapakita lang natin sa kanila na talagang mahina tayo. So mga barkong pandigma natin dito, mga gray ship natin dito, pangparada na lang, no? Pangparada na lang. Ulitin natin, hindi natin gusto makipaggera sa kanila. Pero hindi naman pwede na ipapakita natin sa kanilang takot na takot tayo. Diba? Magkaiba kasi yun eh. Ayaw namin ng gulo pero hindi kami takot. Parang ganun dapat ang ating ipakita sa kanila. So ikaw, ano masasabi mo doon mga kapatid? No? Comment ka sa baba at pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli mga katol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.